with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama iyong Agaran Serbisyo Lady. Dito po ang programang naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Magandang umaga muli sa mga nakikinig at sa mga nakatutok po sa Facebook at sa YouTube channel ko. Magandang umaga po sa inyo. At kapag kayo alis ng bahay, siguraduhin po magbaon po kayo ng payong o umbrella kasi mahirap na po talaga ang magkasakit sa panahon ngayon dahil napakamahal. Pero tandaan po ninyo pagka kayo ay nakakaramdam ng hindi maganda, meron na po tayong PhilHealth Yakap. Nagpa-register na po ba kayo sa PhilHealth Yakap? Dahil pwede na po kayo magpakonsulta at the same time, meron din po kayo makukuha gamot kung sakali kayo ay nilagnat o sinipon o kailangan ninyo ng antibiotic. Meron po yan lahat. Ito ay binibigay po ng Pag-ibig, ng PhilHealth Yakap Clinic kasi yan po ang nararapat po. Kaya ngayon naman po, ang pag-uusapan naman natin, ang segment ng 10 Feet to Success, usapang growth ng kabataan. Isa sa mga madalas ko naririnig na tanong mula sa mga magulang at kabataan ay kung may pag-asa pa ba silang tumangkat. Yan ang kadalasan kapag ang bata o anak po ninyo, kapag meron siyang mga kaklase o mga close friend niya, tapos siyempre siya yung pinakamaliit. So siyempre siyempre gusto ng mga bata ay gusto din nila sana matangkatin sila, di ba? At kasabay nito, napakaraming ring maling paniniwala at gawain ang kumakalat tungkol sa pagtangkat. Mga bagay na kadalasan ay hindi lamang walang epekto, kundi maaaring mapasama pa. Unang-una, gusto kong linawin ang isang karaniwang maling paniniwala na ang pagtangkat ay nakadepende lamang sa genes. Totoo, may malaking papel ang lahi o heredity, ngunit hindi ito ang tanging salik. Nakita ko na mismo sa aking mga nakilala na kahit hindi gaano matatangkat ang mga magulang, may mga batang lumalaki ng higit sa inaasahan dahil sa tamang nutrisyon, sapat na tulog at maayos na lifestyle. Isa pang maling gawain ay ang labis na pag-inom ng kung anong-anong pangpatangkat na walang sapat na ebidensya o hindi aprobado ng FDA o Food and Drugs Administration. May lang din naniniwala na sapat na ang pag-ehersisyo katulad ng pagbabasketball o paglalambitin para tumangkat. Pagkatmat nakakatulong ang ehersisyo sa overall health at posture, hindi ito magic solution. Kung kulang naman ang nutrisyon ng katawan. Meron din mga kabataan na nagpupuyat, laging nakagadget at kulang sa tulog, which is ganun na ang nangyayari. Hindi lang kabataan, even sa mga infant. Every time pag lumalabas ako, talaga nakikita ko may mga baby, mga infant, sabihin natin mga less than 12 months or less than 2 years old, nakaupo sa high chair. May either ang parents nila, yung cellphone nila, pinapagamit nila. Tapos nakita ko nga isa sinusubuan nung papa niya, tapos yung anak niya, nandun sa cellphone nakatutok dahil either mga cartoons ang pinapalabas, parang naaliw ang anak niya, so nasusubuan siya ng magulang niya. Pero ito po ay number one na nung nakarang episode natin, di ba, napag-usapan natin na hindi ito maganda sa development ng mata ng bata.
Kaya sabi mo after mga 5 to 10 years, sabi nga nila, ang mga bata ngayon ay mostly nagsusuot ng salamin. Napakahalaga ng tulog lalo sa mga edad 8 hanggang 23. Dahil dito, aktibo inilalabas na katawan ang growth hormone. Kung palaging puyat, nababawasan ang pagkakataon ng katawan na mag-develop ng maayos. Yun nga, lagi ko na di ba kadalasan ang mga bata lagi natin sinasabihan, matulog na kayo ng hapon. Kahit na pinatulog natin ng hapon, nakakatulog pa rin sila sa gabi. Unlike sa atin, sa edad natin ngayon, kung natulog tayo, kung natulog din naman natin, pagdating sa gabi, hindi tayo makatulog. Pero siyempre, baliktad. Kasi growing years po yan ng mga bata. Dito ngayon, pumapasok ang kahalagahan ng tamang suporta sa nutrisyon. Bilang isang health advocate, naniniwala ako sa balanseng pagkain, ngunit aminin natin, kung sa lahat ng pagkakataon ay kumpleto ang nutrisyon na nakukuha natin sa araw-araw, lalo na sa mga bata at kabataan, mapili sa pagkain o abala sa pag-aaral. Pero agree ako na mga bata ngayon ay masyadong mapili na sa pagkain o kaya mas gusto nila yung mga ready to eat na katulad po din, mahilig sila sa mga instant noodle, gusto nila gusto nila yung binibili sa mga fast food chain o kaya naman mga number one, ayaw nila kumain ng gulay. Kaya sabi ko nga pagka ako ay kumakain sa labas, kung kahit sino mga kasama ko, lalo na kasama ko, pamilya ko, lagi akong may order ng gulay. Hindi lang isa, kadalasan 2. Kasi sinasanay ko talaga yung mga anak ko na kung gusto niyo kumain ng pork, beef, okay lang sa akin. Pero need ninyo kumain ng gulay. Kasi yun ang gulay po ang number 1 na kinakailan ng katawan natin. Kaya meron ako kakilala, di ba? Ever since ayaw niya ng gulay. Pero ngayon, ang problema niya ngayon ay nagkaroon po siya ng colon cancer. Kasi puro meat lang ang kinakain niya. Ayaw niya talaga kumain ng gulay. Kaya ngayon, sa nakikita ko po sa mga nangyayari, lagi ko sinasabi, pilitin ninyo habang bata, pasanayin ninyo na kumain ng gulay. At ngayon naman, kaya naman kung nais ko naman ngayon ibahagi ang isang suplemento, maaring makatulong bilang katuwang ng tamang lifestyle. Ang 10-Fit Vitamins, ito ay dinisenyo upang makatulong sa pagbibigay ng mahalagang bitamina at mineral na kailangan ng katawan para sa maayos na paglaki at development. Ang 10-Fit Vitamins ay maaring makatulong sa pagsuporta sa bone health sa pamamagitan ng mahalagang nutrients, pagpapalakas ng resistensya upang manatiling aktibo ang kabataan. Siguro sa next matatry ko po na makakapanay natin ang champion sa basketball, ang UST Tiger. Alam mo yung mga UST Tiger po ay mga 10 feet din sila. Kaya 'di ba ang lalakas, ang gagaling nila. Kaya siguro sa next ipapalabas ko po sa inyo yung mga basketball player ng UST Tiger na ito po, hawak-hawak nila po itong 10 feet. Talagang maganda sa tulong talaga sa mga players, 'di ba? Lagi kong sinasabi, yung mga players na gusto pa nila mas tumangkat pa kasi hindi po lahat po ng mga basketball player ng USTA matatangkad. So, ngayon, gusto pa nila mas matangkad, mas malakas, at lalo pa silang taon-taon mananalo sa basketball games nila. Alam mo nila, ang 10-Fit Vitamins, ito po kaya nagbibigay ng dagdag na nutrisyon na maaaring kulang sa pang-araw-araw na pagkain. Ngunit, nais kong idiin, hindi ito himala. Ang pagtangkat ay proseso.
Kailangan pa rin ng tamang pagkain, sapat na tulog, regular na ehersisyo. Kaya tama-tama po to sa basketball players at disiplinang pamumuhay. Ang 10-FIT vitamins ay katuwang lamang o isang support system para mas mapabuti ang pagkakataon ng katawan na maabot ang kanyang full growth potential. Para sa mga magulang at kabataan, kapag meron po kayong anak sa edad 8 hanggang 23, huwag mawala ng pag-asa habang bukas pa ang growth plates ng katawan. May pagkakataon pa, ang mahalaga ay tama ang ginagawa sa araw-araw. Tandaan, ang tunay na sikreto sa pagtangkat ay hindi shortcut, kundi tamang kaalaman, wastong gawain at maayos na pag-aalaga sa sarili. Ang paglaki ay hindi lamang tungkol sa tangkad, kundi sa kabuuan kalusugan at kumpiyansa sa sarili. Kaya para sa tangkat na nais ninyo, mga anak, isa para sa inyong mga inaanak, ito na po ang iregalo po ninyo. Ito mag-10-FIT vitamins na. Kaya nga sabi ko nung nakita ko po sa Facebook page at nakita ko po na ang nanalo po sa itong season na dito, itong kamakailan lamang, ay ang nanalo po ay ang UST Tigers. Tapos nakita ko po na habang yung iba hawak-hawak nila tropeo, yung iba naman hawak-hawak nila ang 10-FIT. Kaya so very happy po talaga sila. Kaya ano pa hinintay po ninyo? Ang 10-FIT po ay available po sa lahat ng Mercury Drugstore. 19 pesos po ang isa. Ito po ay tablet. Ang isang carton po ay 100 po ang tablet. So 100 pieces po ang isa. Tapos ito ay tableta lamang, isa sa umaga, isa sa gabi bago matulog. Kaya po, kung nais po ninyong kung ang anak po ninyo, pag feeling niya na wala na siya confidence, nahihiya siya sa sarili niya, ayaw niya lumabas sa klase, o ayaw kumaga hindi siya friendly, dahil nga insecure siya sa height niya, wala na po problema mga mami. Andyan na po ang 10-FIT vitamins. Kaya di ba sa tanong nga nung isa sa akin, paano ko malalaman na effective yung 10-FIT na sinasabi mo? Hindi gumawa kayo ng markers sa wall ninyo o bumili kayo sa mga bookstore, di ba? Meron yung mga height o idikit mo sa wall. Tapos tingnan mo, o ilagay mo kung kailan kayo nag-start. O tapos obserbahan ninyo after 2 weeks, after a month. Tingnan po ninyo kung tumatangkad ba siya o hindi. Para malaman ninyo kung ako nagsasabi ng totoo o hindi. Pero tapos kailan siya hihinto? Yan ang naman second question. Kung na-reach na ninyo yung height na gusto ninyo, at kasi pag once na tumangkat na siya, hindi naman siya liliit ulit kapag huminto na sa pag-take ng 10-FIT vitamins. Ito naman ay kung sapat na yung growth na gusto ninyo, pwede na ninyo stop. Pero alam mo kapag sa lalaki, ang meron iba pagka up to 12 years old, ang liit nila. Tapos yung iba hanggang 16, maliit pa rin. Pero iba naman, pagdating ng 16 to 21, may pag-asa pa yan na tumangkat pa. Kaya isang halimbawa nga sabi ko sa kuya ko, noong time nung nag-16 years old siya, sa magpipinsan, siya yung pinakamaliit. Pero daw, sa magpipinsan, siya ngayon ang pinakamatangkat. Kaya sabi ko nga, kapag may anak po kayo na 8 years old to 23, walang problema. May pag-asa pa. Kaya tandaan, ito po ang 10-FIT vitamins ang ibigay po ninyo. Maganda to pang regalo po sa mga inaanak po ninyo. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko kasama yung Agaran Serbisyo Lady Dr. Hildaun. Dito sa DWBL 1242 kHz. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko,
with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko ang programa. Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang hamam, kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet Taller Every